Okay? So, yung isa, pag-usapan natin yung accident incident investigation and ano ba yung methodological effort. Methodical effort during accident and incident cases. Ano yung collection, collect and interpret na kailangan natin para ma-identify natin yung fact na needed natin during accident incident report natin. Guys, okay? Being safety officer, marami kasi tayong kilala or marami tayong identified na safety officer na nahihirapan talaga sa reporting ng accident incident report. Reality. Okay, real talk tayo. Bakit? Bakit nahihirapan? Una, sasabihin na natin English. Really. Okay? Hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Hindi nila alam kung paano nila uumpisahan yung accident incident reporting nila. Tandaan natin, sa accident incident reporting natin, meron tayong guidelines, meron tayong standard. Okay? Meron tayong dalawang ganyan. Ano yung sample ng standard natin doon sa loob ng kumpanya? You need to report the work accident incident report to the nearest DOLE. Okay? DOLE. O, DOLE nearest DOLE regional office natin o yung nearest sa inyo. Okay? Kung nasa Pasay ka, ibig sabihin yung malapit doon. Kung nasa Bicol ka, yung malapit doon. Kung nasa Cavite ka, yung malapit doon. Yung nasa Saklawan. Okay? Ano ibig sabihin? Kapag nasa Region 3 ka, ibig sabihin Region 3 ka magpapasa. Kung Region 2, sa Region 3 to DOLE. Okay? Bakit? Paano ba natin i-identify yung accident incident report natin? Una, how and why. Bakit kailangan natin yung accident na nag-occur sa workplace natin dito. Okay? Kung meron kayong katanungan, please, mag-ano na lang po kayo. Okay? Aid in accident prevention natin and elimination clearly. Paano ba natin mai-eliminate ng isang aksidente? Alamin na natin kung ano ang totoong dahilan nito. Tandaan natin, sa workplace natin, may kanya-kanyang aksidente. Pero kapag nangyari ang aksidente sa workplace natin, maaari itong maulit. Okay? Bakit? Mangyayari ang isang aksidente, involvement ng 4. Okay? Maaring involve ang 4 na to. Ano yan? People, equipment or tools, materials, and environment. Sample ko na lang. Sa workplace mo, kapag nasa factory ka, nasa office ka, hindi ka magkakaroon ng accident, incident cases ng equipment like backhoe. Bakit? Ang backhoe ay para sa construction. Di ba? Yung mga tower crane, you're in the offices. Kung nasa offices ka. Pero kapag ikaw ay na-encounter doon sa involvement ng equipment o materials, ano yung ginagamit mo? Ano ang ginagamit ng tao doon sa trabaho niya? Bakit? Ang isang aksidente ay nangyayari yan or ang isang investigation ay dapat meron kang proper flow. Okay? Bakit? Kapag nagkaroon ng aksidente, iko-control mo muna yung scene, yung pinangyarihan. Bakit mo iko-control yung pinangyarihan? Kasi nga, tanggapin na natin sa workplace natin na maraming chismoso-chismosa. Diba? Pansinin nyo sa kalsada. May nagkaroon ng aksidente, banggaan sa gilid. Tingnan mo, 3, 4 na kalye ang naharangan. 3 o 2 sa daanan mga chismoso-chismosa. Meron pang naka-open yung cellphone. Meron po tayong aksidente dito nangyayari. Meron po tayong ganitong nangyayari. Tanungin mo kung meron ng tinawagang malapit na hospital o ambulansya. Sir, wala po akong load. Di ba? Totoo. Yan yung mga natin. Kailangan sa workplace natin, i-secure muna natin yung scene. Bakit? Baka may secondary, secondary accident or secondary hazard na pwedeng magkaroon pa ng secondary accident sa workplace. Okay? Habang na-secure mo na yun, di ba? Pwede kang mag-barricade, di ba? Pwede kang maglagyan ng caution tape like the security guard na ginagawa ng security guard, like the police na ginagawa ng mga police, di ba? Sinisecure nila yung scene
para yung data o yung mga ebidensya na naandun, it's ma-secure mo. Sir, sa offices, pwede ba? Yes! Bakit? May nadulas na tao, kunyari lang, may nadulas na tao, sa workplace may nadulas na tao, secure mo yung kung bakit siya nadulas, lagyan mo ng harang yun. Bakit? Baka may secondary, baka may madulas uli, o may ma-aksidente uli. Tama? Okay? Bakit ka nag-gather ng data? Para alamin mo kung ano yung mga totoo. Tandaan natin, like what we said, hindi lahat ng aksidente sa workplace natin ay magkakamuka. Maaaring may iba't ibang senaryo na aksidente, pero kailangan natin hanapin yung totoong dahilan. Ano yung totoong dahilan? Lagi nating iisipin, kung meron si people, merong involvement na equipment or material, equipment or tools, or may materials po na na-encounter during accident. At syempre, merong environment involved. Bakit? Baka merong like sabi natin, Eddie Garcia, what happened kay Eddie Garcia? Like, what happened? Okay? Doon sa sinasabi natin yung babae na nahulog sa motor, di ba? Yan yung inaano natin. It's yan po yung mga sample natin. Because of environment. Okay? Sobrang init, sobrang lamig, di ba? Umuulan, umaaraw, yan po yung mga sample natin na environment. May hukay. No? Alam mo na may hukay doon. Safe, unsafe condition, pero pinuntahan pa rin ng tao. So, nagkaroon ng aksidente. I-analyze nyo yung data. Bakit? Hindi lahat ng data na makukuha mo ay magiging proof of evidence. Baka mamaya naandun lang, magiging i-analyze mo muna. Iisa-isay natin mamaya yan. Okay? At doon sa right report. To finalize the right report, you need to submit to the top management. Tandaan natin, ulitin natin. Meron po tayong pang top management, pang company, at meron po tayo for government. The government may form po tayo ng work accident incident report nun. At tandaan natin, kapag po fatal, permanent total disability, at death, kailangan po within 24 hours, isesend po yan sa DOLE. Okay? Yung pinakamalapit po sa inyo. Okay? At doon sa 48 hours, maaari nang maimbestigahan ni Department of Labor yung totoong dahilan. Tandaan natin, hindi po lahat ng aksidente ay company po ang may kasalanan. Because during your investigation, doon mo ikakandak yung final investigation mo, ano pa ang totoong dahilan. Baka mamaya may other involvement si tao na iniisip niya, or mayroon siyang mga unsafe act and unsafe condition na niya. Okay? Natin. Sabi nga natin, sa control the scene, di ba sinabi natin control the scene? O yan. Okay? Sabi control the scene, mag-provide ka ng medical care or for injured person. Bakit mo kailangan Kasi bakit? Baka kailangan niya ng first aid. Okay, tandaan natin Sir, may nagtanong. Sir, pwede po ba ako magbigay ng first aid kahit hindi po ako first aider? Yes. Pero, okay, merong pero yan. Pero sabi nga natin, dapat, yung willingness mo. Okay? Tandaan natin, wala pong good Samaritan law sa batas po natin, sa local po natin. Katulad ng nanay mo, nung nasugatan ka, binigyan ka ng first aid. Right? Kape. Hindi naman po natin gagawin sa workplace natin yan. Okay? Sabi nga natin, kung bakit kailangan at emergency, di ba? Importante ang emergency preparedness plan, emergency preparedness team natin sa workplace natin o emergency team natin sa workplace natin because of accident. Because maybe it happened na merong mga aksidente na mangyayari sa workplace nyo. At yun yung iniiwasan natin. That's why, much better, sabi nga din, much better kung merong mga first aider, may nurse, may doctor, equivalent sa workplace nyo. Tandaan nyo, hindi pwedeng 10 lang ang manggagawa mo, kailangan may nurse ka na agad. Hindi. Okay? Ano ba ang nasusulat sa RA 11058? Ano ba ang nasusulat sa OSHA standard? Okay?
Ano ba ang legal basis mo kung bakit kailangan mo ng first aider sa site mo? Kailangan mo na ng nurse mo? It's because of OSH standard o RA 11058 natin as amended from year 2018. Okay? Pero ano siya? Ano na siya ng 19. Okay? So, doon sa scene, i-evaluate mo. At doon, okay, sabi nga natin, kung ang isang pasyente kailangan ng dalhin sa nearest hospital, dapat. Okay, kaya ka, nandun yung team nyo, at nandun po yung transportation. Okay, yung mga vehicle nyo, vehicle for medical or transportation vehicle nyo. Okay, hindi yung ginagamit ng staff, hindi mo it's nandiyan po nakalanyan. And then, control existing hazard. Ano sample? Nadulas yung tao. Ano gagawin mo? Nadulas na yung tao, controlling existing hazard. So, gagawin mo, lalagyan mo ng barricade, lalagay mo ng harang, or lalagyan mo ng signages na slippery floor. Di ba? May nahulugan doon sa area na yon. So, lalagyan mo ng caution tape, lalagyan mo ng signages na watch out, calling object. Diba? It's a part of your recommendation as a safety officer to eliminate yung mga additional causes, additional happen na naman sa workplace mo na may nangyari na nito, may mangyari na namang uling ganyan. Okay? Siyempre, preserve evidence. Ano yung mga ebidensya natin? Okay? Ano ba yung naging cause ng aksidente niya? Papasok dyan si equipment or tools and then si materials. Di ba? Mahirap namang ma-preserve yung evidence ng ng ulan. Di ba? Pero pwede mo picturean. Bakit? Basa. Di ba? Or pwede mo ilagay sa report na sobrang init, because of that is nagkaroon tayo ng accident na ganyan. Okay? Sabi nga natin, pwede mo rin maging gather data yung mga photos. Okay? At yung mga natin. Ngayon, di ba? Dati, nung panahon namin, camera pa. Di ba? Ngayon, di na nga uso ata digicam ngayon sa di ba? Ngayon, cellphone na lang lahat, halos. Di ba? Cellphone, nandun na rin lahat. Para mapicturean mo yung sino yung person involved, anong date, time na nangyari, yung location niya, doon mo makikita. Because of your accident incident report, kailangan malaman saan ba nangyari to. Okay, that's why yung chronicle, di ba? Sabi nga natin, para mas mabilisan natin ang accident incident report, you need to provide for guidelines lang muna natin. Chronicle events, ano pinangyari? Diyan yung papasok yung what, where, when. Okay? Who. Okay? Pangalawa, yung action taken mo. Diyan papasok ko ano yung action taken na ginawa ng emergency response team mo or ikaw being safety doon sa workplace. Okay? Pangatlo, ano yung root cause? Doon mo hahanapin ko ano yung root cause ng pangyayari. At siyempre, sa last is the recommendation control. Bakit? May root cause ka, ano ang recommendation mo para hindi na maulit-ulit. Okay? Sample, may naipit na workers. Bakit naipit yung workers? Kasi na-identify mo, mababa ang kaalaman niya during activities. Ano gagawin mo? Sabi mo, mababa. Na first aid, mo lang. Ano gagawin mo? Mababa ang kaalaman. Lack of knowledge. So, ano gagawin mo? Recommendation mo to identify, sir, pwede po ba akong recommendation ko, conduct awareness training for activities like heavy equipment, pwede. Like tools and materials natin. Okay? I-conduct mo. Kung bakit natin na aksidente sa materials na mababa ang kalaman niya sa SDS. So, pwede mong i-discuss sa toolbox meeting. Discuss in the toolbox meeting safety data sheet for the materials natin. Di ba? Yun, para ma-identify. Yun pala yun. So, pag napuwing, eto gagawin nyo from SDS. Right? Yan yung mga sinasabi natin. And then, syempre, i-involve mo din yung existing record ng tao. Ano yung existing record? Unang-una, yung mga health condition niya. Diba? Existing record yan. Yung permit niya, existing record din yan. Okay, baka hindi siya gumagawa ng permit. Or,
may accident incident cases na siya noon pa. Okay? Yung mga ano na yan. Okay? Yan yung sinasabi natin kanina. Yung poor wife, what one husband must answer the following question. Ano yung poor wife, one husband? Who, what, where, when, why. When, why. And syempre, ano yung age? How. Okay? Sabi niya, who was accident? What happened? No, sa workplace natin. Where did the accident occur? Saan nangyari? 'Di ba? Ang ano natin. At did the accident occur? Okay? When? Okay? And then, siyempre, bakit nangyari? Why? Okay? Bakit nangyari aksidente? And then, last is how. How can similar accident be prevented? Okay? In your work accident incident report, yan lang. Yan lang ang maaaring maging proof. Sabihin, lang, sir, lang ba? Yan ang maaaring maging guide mo sa workplace mo para para ma-perform mo ng tama o magkaroon ka ng idea para magkaroon ka ng tatlong beses. Para magkaroon ka ng idea paano mo i-perform yung accident incident report mo. Okay? Sabi nga natin, meron kang witness. Nagkaroon ka pa ng witness. Sir, meron ako nakita. Tandaan natin using 5 senses. Okay. Sir, nakita. Narinig ko yan. Hindi niya nakita. Narinig ko yan. Nahulog yan. Mataas ang nahulugan yan. Sabi niya, hindi mo nakita pero narinig mo na mataas. Paano ka magiging witness? Paano ba narinig mo? Bag. Diba? Sabi naman na isa, Sir, narinig ko yan, mababa lang nahulugan yan, kaya buhay yan. Bakit? Paano mo nalaman? Narinig ko. Paano tunog? Bag. Di ba? Baligtad niya ito, di ba? Pag mababa, bag muna, tapos sunod, di ba? Tapos may kasunod pang tunog yun, aray, di ba? Buhay pa, sir, buhay. Di ba? Yan yung mga sinasama natin. Okay? Pwede yun, maging witness. Nakamoy, sir, kaya nagkaroon ng nagkaroon ng pagsabog kasi naamoy ko merong gas leak. Di ba? Pwede maging witness yan. Sir, narinig, naamoy, di ba? Sir, kaya nalaso niyan kasi bakit? Panis na yung kinain yan. Bakit mo nasabing panis? Kasi nung umaga, nung natikman ko, mapapanis na. Hindi ko lang nasabing panis na. Di ba? Yung mga ganun, tinikman mo pala yung ulam niya. Di ba? Sobrang gutom niya nung hapon, kinain niya na. Pwede namang yun. Okay? That's why you need to have accident incident, investigation in your workplace. Napakahalaga po niyan. Kailangan mong i-question din yung mga supervisor. Tandaan natin, sa accident incident natin, yung sa mga position natin, pinakamataas po ang position ng laborer na nagkakaroon ng encounter accident sa workplace. Pakitandaan po. At sabi nga natin, in your accident incident cases, you need to have a proper information, proper information doon sa reporting natin. In that way, malalaman ng top management ano yung mga preventive control measure na kailangan nating i-promote sa workplace natin. Okay? Being safety. Okay? Assure the witness will have opportunity to tell the whole story. Hindi po porket may witness ka, siya na po ang Hindi po. Baka mamaya, para ma-identify mo yung witness mo ay meron. Tinatawag sa police kasi may tinatawag kasi yan na real yan. Okay? Real na witness yan. Baka mamaya si Paring Badong yan. Okay? Sir, kasi yan Ganyan-ganyan. May kailangan humanap ka rin ng mga ibang ebidensya na makapapatunay doon sa witness. Okay? Kakaintindihan? Okay?